Narito ang mga balita sa araw na ito. Israel, nagpasabog ng 4 na misail sa Gaza. Namatay nitong Martes ang hindi bababa sa 19 na katao at sugatan ng 60 iba pa sa pag-atake ng Israel sa isang tent camp sa Gaza kung saan nanunuluyan ang mga Palestinian na nawalan ng tirahan dahil sa nagpapatuloy na digmaan. Ayon sa Israel, pinuntiryan nila ang mga mataas na opisyal ng Hamas gamit ang Precision Guided Munition o PGM. Inihayag ng mga residente at medics na tinamaan ng hindi bababa sa 4 na missile ang isang tent camp malapit sa Khan Yunis sa lugar ng Al-Mawasi, isang itinalagang humanitarian zone. Sinabi ng Civil Service Emergency sa Gaza na hindi bababa sa 20 tent ang nasunog at lumikha ang mga missile na mga hukay na kasing lalim ng 9 na metro. Ayon pa sa kanila, kabilang sa 65 biktima ang mga babae at bata, ngunit hindi nagbigay ng detalyadong pahayag tungkol sa partikular na bilang ng mga patay at sugatan. Walang agad na pahayag mula sa Ministry of Health ng Gaza na nagtatala ng bilang ng mga biktima. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Jeremy, kakolab si Regine sa bagong kanta. Maglalabas ng bagong kanta ang singer-songwriter na si Jeremy G. Tampok ang Asia Songbird na si Regine Velasquez. Ayon sa Star Music, ang kantang Moonlight Kisses kung saan kasama ang Asia Songbird ng bansa ay bahagi ng Late Night More Madness na ilalabas sa darating na Biyernes, September 13. Nagpahayag si Jeremy G ng kanyang excitement sa isang post sa Instagram sa nalalapit na paglabas ng kanilang kanta ni Regine. Matatandaan na unang inilabas ang nasabing album ng singer na Late Night Madness noong September 2023. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Zero budget sa OVP sa 2025, oks lang. Vice President Sara. Nagpahayag si Vice Presidente Sara Duterte na handa nang magtrabaho ang kanyang opisina kahit walang budget matapos niyang hindi dumalo sa pagdinig sa House of Representatives hinggil sa panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa 2025. Sa isang video na in-upload nitong Miyerkules, sinabi ni Duterte na alam ng OVP ang mga usap-usapan tungkol sa defunding ng panukalang 2 billion pesos budget nito para sa susunod na taon. Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na kapartiyan ng pag-atake. Kaya kami, tutuloy-tuloy lang din kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Magugunitang inihihirit ng Makabayan Block sa Kamara na alisin ng 1 billion pesos mula sa panukalang budget ng OVP para sa 2025 dahil karamihan sa mga proyekto nito ay paulit-ulit lang ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.